Hindi lahat ng kasaysayan ay nasusulat sa mga libro. Sa mga baryo ng Visayas, may mga kwentong hindi tinuro sa eskwelahan, pero paulit-ulit, kinukwento ng mga lola at lolo natin, lalo na tuwing gabi. Sa Capiz, may isang baryong iniwasan ng mga tao. Hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa giyera, kundi dahil sa isang babaeng kilala bilang kaya sumaitid tuniga Saint Salks magsedentismo sinanihilo tasnay. Pinaniniwala ang isa palang aswang. Marami ang nagduda, marami ang tumanggi, pero ang mga bagong silang nasanggol ay isa-isang namatay. Hanggang sa isang ama ang naglakas loob na magbantay isang gabi at nakita niya ang mukha ng halimaw. Lagi pong sinasabi ni Lola, "Huwag kang tatapat kay Aling Rosa paggabi." Hilot siya pero parang di siya natutulog. Mabait siya sa umaga. Pero iba ang tingin ng mga nanay sa kanya kapag gabi. Ay isang beses daw, may batang pinanganak si Aling Rosa, tuwang-tuwa ang pamilya. Pero pagkaraan ng 3 araw, namatay ang sanggol. Ganon din ang sumunod at sumunod pa. Sabi ng mga tao, baka sumpa. Inilalarawan ang payapang baryo ng Dumaraw. Pinapakilala si Unaling Rosa, isang kilalang hilot. Unang namatay na sanggol, pinaniniwala ang dahil sa masamang hangin. Sumunod na mga kaso, lahat ng mga sanggol ay pinanganak ni Aling Rosa. Sa nagsimulang maniwala ang mga tao na may di natural na nangyayari. Isang gabi, si Nestor, ama ng susunod na sanggol, ay nagpasya, "Ako na ang magbabantay. Hindi ko hahayaang kunin niya ang anak ko." At doon nagsimula ang gabing babago sa buong baryo. Tahimik ang buong baryo ng gabing iyon. Walang ihip ng hangin, walang kumakahol na aso. Nakahiga sa banig si Nestor habang yakap-yakap ang asawa niyang si Marta. Nakakapanganak lamang. Sa tabi nila nakahimlay sa duyan ang munting sanggol na lalaki, si Isko. 3 araw pa lang mula nang ipanganak si Isko, pero kabado na si Nestor. 12 sanggol na ang namatay sa baryo mula nang magsimula ang taon at lahat ng iyon ay ipinanganak ni Aling Rosa. "Ako na ang magbabantay ngayong gabi," mahinang sabi ni Nestor kay Marta. Tumangulang ito, habang pinilit makatulog sa pagod. Sa dilim, umakyat si Nestor sa kisame ng kubo. Dalang gulok, naglatag siya ng banig sa itaas ng bubong. May maliit na siwang mula roon, kung saan makikita ang duyan ng anak niya. Lumipas ang ilang oras. 12:30 ng hating gabi. Biglang may tunog na tik-tik, tik-tik. Kasi maninagkiw rin sa counter-tita. Mula sa kawayanan sa likod ng bahay, parang lumilipad pero paiba-iba ang direksyon. Palakas ng palakas, pagkatapos katahimikan. Saglit lang may naramdaman si Nestor na malamig na hangin at sa kanya nakita. Isang nilalang, hindi tao, hindi rin hayop. Payat, mahaba ang leeg at ang dila, parang ahas na humahaba mula sa bubungan. Dumaan ito sa siwang at dahan-dahang inaabot ang sanggol sa duyan. Napalunok si Nestor. Hinigpitan niya ang hawak sa gulok. Sa unang dampi ng dila sa tiyan ng bata, bumigwas siya. Tumilapon pababa ang nilalang, kasabay ng napakalakas na sigaw. Isang halakhak na naging hiyaw ng sakit. Dumungaw si Nestor sa bubong. Sa lupa gumugulong ang nilalang habang dumudugo ang balikat. "Wag!" sigaw nito. Pero ang boses ay hindi likas sa tao. Ito'y basag at malalim. At sa kabila ng liwanag ng buwan, doon nakita ni Nestor ang mukha ng halimaw. Si Aling Rosa, duguan may matutulis na kuko, at ang kanyang mga mata kulay apoy. Ilang saglit pa, tumakbo ito sa kakahuyan habang nanginginig ang buong katawan ni Nestor sa kanyang nakita. Kinabukasan, nagkagulo ang baryo. May nakakita raw ng bangkay sa tabi ng ilog. Ang katawan ni Aling Rosa, nakatihaya, butas-butas ang likod at tiyan, animoy pinaslang ng maraming saksak, pero ang pinakakaiba ay ang kanyang dila. Nalabas pa rin at umaabot sa baywang, walang gustong gumalaw. Ang tagapaghukay nanginginig, si Manang Silya lang ang lumapit. Binuksan niya ang takip ng kabaong. Sa harap ng lahat, nakita nilang tubukas ang bibig ni Aling Rosa at ang mga mata nito, nakadilat. Hindi gumalaw ang bangkay,
pero nakadilat ito na parang buhay. May luha sa gilid ng mata nito. At sa bibig may bulong na mahina, halos di marinig pero malinaw kay Nestor. Ikso, isusunod ko ang anak mo. Isinara ang kabaong. Walang dasal, walang huling bendisyon. Tinabunan agad ito ng lupa at sinabuyan ng asin ang paligid. Umalis na ang karamihan, pero ang takot ay hindi naiwan sa baryo. Sunod nga bunyaga at simula ng pagbubunyag. Kinagabihan, habang umuulan ng bahagya, bumisita si Manang Silya sa bahay nila Nestor. Wala siyang dalang anuman, kundi isang kasaysayang pilit itinago ng mga tao sa Dumaraw. Hindi lang si Aling Rosa ang aswang dito. May samahan sila, 3 silang babae. At ikaw ang nakaistorbo sa plano nila. Ang sanggol mo, may dugo ng liwanag, kaya gusto nilang kunin yan para isakripisyo. Pero dahil nabigo sila, lalaban sila pabalik. Wala nang nasabi si Nestor. Ang gabing yon, nagsimula ang sunod-sunod na kababalaghan sa baryo. Isang buntis na babae, sinaniban sa gitna ng gabi. Isang baboy, natagpo ang patay na walang laman ng loob, pero buang katawan. At sa bintana ng bahay nila Nestor, may naiwanang bakas ng matulis na kuko. 6 na araw matapos ang libing ni Aling Rosa. Simula nang mailibing si Aling Rosa, may malamig na hangin sa baryo gabi-gabi. Hindi yung normal na simoy ng gabi. Iba, parang may bigat, parang may humihinga sa batok mo, tuwing lulusong ka sa dilim. Sa bahay nila Nestor, nagsimulang tumanggi si Marta na lumabas. May nakatitig sa ating gabi-gabi, sabi niya. Tinuturo niya ang malaking punong mangga sa harap ng bahay. Doon raw may nakatayo tuwing 12:00. Di man malinaw aninong itim daw matangkad at may mahabang buhok. Sa 7th gabi may namatay. Si Mang Iking, ang tagapaghukay na, siyang nagbaon sa kabaong ni Aling Rosa. Natagpo ang nakasubsob sa ilalim ng sariling kubo. Walang sugat pero wala ring anino. Ang buong katawan niya ay naninigas. Pero ang mata, nakadilat na para bang may nakita. Siyang hindi maipaliwanag bago siya nalagutan ng hininga. Aris si Trader Hiwes, bisperas ng pista ng patron, may nagsabing kailangan ng misa para sa kaluluwa ni Aling Rosa, pero tumanggi ang kura. Kasi Tuwari, aswang yan, hindi siya kasama sa kaligtasan ng simbahan. Sabi ng paring Kastila, dahil walang basbasang libing, ipinatawag ni Manang Silya si Nestor. Kapag hindi mo ginawa ng hakbang ang anak mo, kukunin talaga yan. Hindi pa tapos ang gabi ng mga itim na anino. Sa ilalim ng lumang simbahan ng Dumaraw, dinala siya ni Manang Silya. Tinanggal ang ilang tipak ng bato at doon may lihim na silid. Naroon ang mga lumang kasulatan, mga inukit sa kahoy na kwento ng unang aswang sa Kapis. Apitima Seinmas na pinaniniwala ang isang Kastilang babae na itinakwil sa simbahan, nagpakamatay at nabuhay muli dahil sa itim na dasal ng isang babaylan. Ang linya nila ay hindi basta aswang. Ang tawag sa kanila ay sombra negra, isang uri ng halimaw na kayang makapasok sa mga anino, sa panaginip at kahit sa katawan ng bata. Gabi na, tulog ang lahat sa bahay nila Nestor, pero si Isko, ang sanggol, say umiiyak ng umiiyak. Hindi tumatalab ang gatas, hindi siya matigil ng pagkandong. Nang lumapit si Marta, nanigas siya sa kinatatayuan. Ang mga mata ni Isko itim na, walang puti. Biglang sumigaw ang bata. Hindi boses ng sanggol, boses ng matanda. Kukunin ko ang lahat ng anak mo. Pati ikaw, Nestor. Biglang humangin ng malakas. Nabuksan ang mga bintana. Tumilapon ng ilawan. Nasa kisame na si Nestor. Pinanood ang lahat, habang ang asawa niya ay nawalan ng malay. Lumapit si Nestor sa anak at tinakpan ng puting kumot. Biglang may liwanag mula sa ilalim ng duyan. Napaatras ang aninong sumasapi. Mabilis na lumabas si Nestor, bit-bit ang bata at pumunta sa bahay ni Manang Silya. At sa harap ng matanda sinabi niya, "Tama ka, hindi ako mananalo sa kanila ng mag-isa. Turuan mo ako, kahit pa kalabanin ko ang mga nilalang ng dilim,
basta mailigtas ko lang ang anak ko. Simula ng gabing yon, nag-umpisa ang pagsasanay ni Nestor sa mga dasal na hindi sinasabi ng simbahan, sa mga halaman na hindi itinatanim sa harap ng bahay, at sa mga langis na tanging matatandang babaylan lang ang nakakaalam. Lingid sa kaalaman ng lahat, si Nestor ay naging tagapangalaga ng huling liwanag ng baryo at ang kanyang misyon. Kaya tuwasan sa ististin, ubusin ang mga natitirang sombra negra bago ang susunod na kabilugan ng buwan. Dahil kapag dumating iyon, muling mabubuhay si Aling Rosa at hindi na siya mag-isa. Ayaw pumasok ng anak mo sa simbahan. Yun ang unang sinabi ni Manang Celia habang nakatingin sa mukha ni Isko. Payapa ang sanggol, pero ang mga mata niya ay nananatiling malamlam, parang gising pero hindi. Hawak siya ni Marta, tahimik sa isang tabi habang umiikot ang matanda sa loob ng bahay. May sumunod sa inyo mula sa libingan, isa sa mga bantay ng Sombra Negra. Hindi pa ito si Aling Rosa, pero inutusan na nila ang kanilang kasigbin para magbantay sa paligid. Sigbin? Tanong ni Nestor. Yun ba yung parang aso na pabaliktad maglakad? Tumango si Manang Celia. Hindi lang basta hayop. Yan ang inaalagaan ng mga unang albularyo na lumaban sa mga Kastila. Pero nang tumalikod sila sa pananampalataya at ginamit ang itim na dasal, pinakawalan nila ang sigbin para pumatay ng sanggol at kainin ang anino ng mga bata. Hindi nagsalita si Marta, pero humigpit ang yakap niya kay Isko. Kinabukasan, araw ng pista sa baryo, ipinatawag ni Padre Ernesto ang buong pamayanan sa misa. Kahit takot, pinilit dumalo ni Nestor at Marta. Suot nila ang puting pamisa ni Isko. May nakalagay sa loob ng bulsa, dahon ng ruda, asin at sanga ng kamangyan. Pagpasok pa lang nila sa simbahan, humangin ng malamig. Mula sa ilalim ng altar, narinig ng ilang matanda ang kaluskos. May alingas-ngas sa kisame. Tahimik ang lahat, pero may nararamdamang mabigat. Sa gitna ng misa, habang binabasbasan ni Padre Ernesto ang mga sanggol, may biglang humawak sa paanan ng altar. Isang hayop, maitim kalbo, pulang-pula ang mata. Tumayo ito, kalahating tao, kalahating hayop, malalaki ang tainga. Nakalawit ang dila. Ang sigbin? Napatigil si Padre Ernesto, tumakbo ang ibang tao palabas. Ang mga babae nagsisigaw, pero nanatili si Nestor, hawak si Isko habang si Marta ay nanginginig. Tumalon ang sigbin papunta sa kanila, pero biglang humarang si Manang Celia sa gitna ng simbahan. Mula sa kanyang palad, ibinuga niya ang puting usok na parang alon ng apoy. Kasi Mangso, balik ka sa dilim kung saan ka galing. Umatras ang sigbin, nasunog ang balahibo. Sumigaw ito ng malalim at nilamon ng sariling anino. Nawala na parang usok, tahimik ang simbahan, nanginginig ang pare. Nagkatitigan sina Nestor at Manang Celia. Ay isa lang yon sa mga babalik anang matanda. Pero nagkakamali sila. Kasi itong batang to, sabay tingin kay Isko, may dalang liwanag na hindi nila kayang tikman. Pagkatapos ng nangyari sa simbahan, hindi na pinatulog ni Nestor si Isko sa kwarto. Magdamag silang tatlo sa sahig. May asin sa paligid ng banig. May tingting na krus sa bawat sulok ng silid at nagbabaga ang uling sa loob ng lata ng gatas. Kinabukasan bumalik si Nestor kay Manang Celia. Hindi pa ako tapos, sabi niya. Gusto kong malaman kung bakit ang anak ko ang pinili nila. Hindi agad sumagot ang matanda. Tahimik siyang lumapit sa lumang aparador, inilabas ang kahong gawa sa kahoy ng sampalok, binuksan, at inilabas ang isang aklat. Makapal, itim, at may amoy na parang pinagsamang alkitran na damong luma. Hindi ito basta aklatan niya, ito'y kasulatan ng mga babaylan. Bago pa dumating ang mga praile, pinamana ito ng lola ko at ipinagbawal naming buksan kasi ang bawat pahina, hindi lang salita, kundi dasal. Dasal na may kabayaran. Dahan-dahang binuklat ni Manang Celia ang aklat. Mula sa loob, may punit na papel na parang balat ng hayop. May sulat sa sinaunang baybayin. Isko, pinigkas ni Nestor.
Ito yung pangalan ng anak ko. Tumango si Manang Silya. Pero hindi siya ang unang Isko. Ang orihinal na Isko, babaylan siya. Tinaksil ng mga kasamahan niyang sumanib sa Sombra Negra. Nilunod siya ng mga praile sa ilog, pero bago siya mamatay, isinumpa niyang babalik siya sa panibagong katawan para tapusin ang sinimulan niya. Nanlamig si Nestor. Gusto mong sabihin, ang anak mo, ang reinkarnasyon ng babaylang yon. At alam yan ng mga aswang, kaya gusto nilang patayin siya habang sanggol pa. Walang imik si Nestor. Buong magdamag, hawak niya ang aklat. Hindi siya natulog. Binasa niya kahit di niya maintindihan ang mga baybayin. Binasa niya parang bulong hanggang may naramdaman siyang init sa palad niya. Napaso ang kanyang daliri sa isang pahina. At nang tignan niya ito, may marka ng araw at buwan na parang sinadyang itatak sa laman ng kanyang kamay. Sadig sa kabilang baryo, may namatay na naman. Isang buntis 7 buwang nagdadalang tao. Hindi kinagat, hindi kinaskas. Basta na lang natuyuan ng tiyan mo, na parang sinipsip ng walang bakas, walang dugo, walang laman. At sa labas ng kubo, may natagpo ang bakas ng paa. Paa ng tao, pero paatras ang hakbang. Talasukiw 3 babala ni Manang Silya. May isa pang darating, mas malakas, mas matanda. Siya ang nagpapatakbo sa lahat ng Sombra Negra. Babae siya. Nakaputi, hindi siya lumalakad, lumulutang. Kung gusto mong matapos ito, sabi niya kay Nestor, ikailangan mong maglakad. Mag-isa papuntang burol ng pangingit-ngit. Doon mo makikita ang punong balete na pinangakuan ng unang babaylan. Doon ka mag-aalay, hindi ng hayop, kundi ng isang bagay na hindi mo kayang isuko. Anong klaseng bagay? Tanong ni Nestor kaluluwa. Hindi ito katang-isip. Sabi ng matatanda sa Dumaraw, hanggang ngayon ay may mga batang pinanganak na tahimik pero nakatitig. May mga taong nawawala tuwing kabilugan ng buwan at may mga punong hindi dapat tabihan pag 12:00. At ang aklat na yon, wala na raw ngayon dahil sinunog na ni Nestor matapos ang lahat. Pero ang marka ng araw at buwan, may isang apo raw ng apo nila na ipinanganak sa parehong araw ng pagkamatay ni Isko. Hindi ka pwedeng sumama, Marta. Bakit? Hindi ko alam kung makakabalik pa ako. Ganon kasimple lang ang paalam ni Nestor bago niya iniwan si Marta at ang anak nilang si Isko. 5:00 pa lang ng madaling araw, nagsimula na siyang maglakad, paakyat sa burol ng mangingit-ngit, lugar na tinuturing nang matatanda na bawal puntahan kapag walang kasama. Tahimik ang bundok, pero habang umaakyat siya, bawat hakbang ay parang humihila pababa. Ang damo basa kahit walang ulan, ang hangin parang umuungol. Sa kalagitnaan ng burol may punong balete, malaki madilim ang ilalim. Sa paanan nito, may upo ang bato. Dito raw dati umupo ang babaylang si Isko. Ayon sa aklat, umupo rin si Nestor. Tinanggal niya ang itim na tela na binalot sa aklat. Ilalapag na sana niya sa harap ng puno nang biglang may kumaluskos sa likod niya. Walang umaalis dito nang walang kapalit. Boses ng babae. Lumingon siya. May nakaputing babae sa ilalim ng punong balete. Mahaba ang buhok. Walang paa. Lumulutang, nakangiti pero malamig. Ang muka parang hindi tumatanda. Gusto mong mabuhay ang anak mo? Tanong niya. Hindi sumagot si Nestor. Nanatiling nakatitig. Kaya kong alisin ang anino sa bata, pero ibigay mo ang sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Sa sandaling ibigay mo ang anino mo sa akin, hindi ka na makakabalik sa liwanag. Hindi ka mamamatay, pero hindi ka na rin magiging tao sa baryo ng Dumaraw, Hao. Napansin ni Marta na natutunaw ang asin sa paligid ng banig kahit hindi nababasa. Ang mga baboy sa ilalim ng kubo ayaw nang kumain. At si Isko biglang nagising, hindi umiiyak pero parang may gustong sabihin. Papa ba pa? Unang beses siyang tumawag ng papa, pero si Nestor wala pa ring balita. Poroltuling 10:00 ng gabi, hindi gumalaw si Nestor. Tumingin siya sa aklat tapos sa babae.
Gusto ko lang tahimik na buhay para sa anak ko. Hindi mangyayari yon habang may lahi siyang ganyan. Kaya ngayon pa lang bitawan mo ang sarili mo. Biglang dumilim ang paligid. Ang mga ugat ng puno gumapang sa lupa, parang ahas. Tumingin si Nestor sa langit. Walang buwan, walang bituin, pero sa palad niya, kumislap ang marka ng araw at buwan. Hinila siya ng liwanag. Napasigaw ang babaeng puti. Hindi mo to larangan. Hindi ka babaylan. Pero ama ako, sigaw ni Nestor. Sabay bigkas niya ng mga salitang nakita sa aklat. Hindi niya alam ang kahulugan, pero mula sa puso niyang nagbabaga, pinigkas niya iyon na parang panalangin. Diwata ng liwanag, tanggapin mo ang anino ko, wag ang anak ko. Ilayo mo sa gabi ang batang isinumpa. Nagliwanag ang buong paligid. Nawala ang babae. Umatras ang balete. Natunaw ang aklat. At si Nestor, nawalan ng malay sa paanan ng bundok. 3 araw siyang nawawala. Nakita siyang palaboy-laboy ng mga mangangahoy. Hindi nagsasalita, pero buhay. Walang anino, walang marka, wala na rin ang aklat. Pagbalik niya sa baryo, tahimik siyang yumakap kay Marta. Kinuha ang anak niya, pinagmasdan ang mata ni Isko. Wala na ang itim na aninong bumabalot dito. Bata na lang ulit sa tahimik, mapayapa. Hindi mo na kailangang matakot, bulong ni Nestor. Bakit? Tanong ni Marta. Wala na ang mga anino. Lahat ng kabayaran binigay ko na. Pinaniniwalaan hanggang ngayon sa isang parte ng kapis na may puno pa ring nakatayo sa burol ng mangingit-ngit at sa paanan nito, walang anino kahit tirik ang araw. May isang pamilya raw na hindi tinatablan ng sakit, pero wala ring sumasalamin sa salamin kapag sila'y kumpleto. At isang batang lalaki, ngayon ay matanda na minsan ay sinabihan, hindi ka ordinaryong bata, ikaw ang anak ng liwanag at ng lalaking isinuko ang anino para sa'yo. Nakita mo yung lalaking walang anino? Tanong ng matandang tagapagbantay ng sementeryo. Hindi ho siguro totoo yon. Sagot ni Rico, 20 anyos, nagtatrabaho bilang karpintero sa isang kubo malapit sa bundok. Pero hindi niya alam dahil siya ang lalaking tinutukoy. Dahil si Rico, mas umanati. Ang tunay na pangalan niya ay Isko, anak ni Nestor. Lumipat sa Iloilo nung maliit pa para makalayo sa Dumaraw, Capiz. Pero ang anino na sinakripisyo ng kanyang ama, nagbabalik sa ibang anyo. Araw ng pista, may dumating na bisita sa baryo. Babaeng may dalang basket, may puting belo sa ulo. Hindi kilala ng kahit sino, pero may lakas ng loob na pumasok sa loob ng simbahan mag-isa. Sa loob ng misa, biglang natigil ang pari. May naamoy akong usok ng paso, bulong niya. Pero walang nasusunog. Nang tiningnan ang likod ng simbahan, naroon pa rin ang babae, pero may wala itong anino. Samantala si Rico, na naginip gabi-gabi, palaging pareho, may malaking puno sa gitna ng damuhan. May nakatayong lalaki, walang mukha, may marka sa palad, at sa likod ng puno may umiiyak na sanggol. Pero ang anino nito ay gumagapang palayo. Kinabukasan natagpuan niya ang matandang albularyo sa baryo, si Tata Goryo. Tata, tanong ni Rico, ano ang ibig sabihin ng panaginip na palaging puno, sanggol at anino? Hindi agad sumagot si Tata Goryo. Pero pagkaraan ng ilang minuto bumulong siya. Hindi panaginip iyan, anak. Alaala yan ng ama mong si Nestor. Napatigil si Rico. Ako na nga pala, may dapat kang malaman. Binuksan ni Tata Goryo ang lumang baul. Doon may nakabalot na lumang supot ng abaka. At sa loob noon, naroon ang panbasang pahina ng isang libro. Nasunog pero buo pa ang isang salita sa baybayin, Isko. Ginagabihan, umambon ng kaunti. Tahimik ang gabi. Pero mula sa paanan ng ilog, may natagpo ang papatay na kambing tuyong-tuyo, walang dugo at may 2 marka ng kuko sa liig. At sa gilid ng kubo ni Rico, may gumuhit na salita gamit ang putik. Bawiin ang anino. Hindi makatulog si Rico. Mula nang ibigay ni Tata Goryo ang basang pahina ng aklat, parang may malamig na humahawak sa batok niya tuwing 12:00 ng gabi. Hindi niya alam kung guni-guni lang o may sumusunod talaga sa kanya. Kinabukasan, habang inaayos niya ang bubong ng kapilya, may isang boses mula sa ibaba. Mag-ingat ka sa taas. Maraming hindi nakababa diyan ng buhay. Napalingon siya. Babaeng nakaitim, may puting belo, nakatingin sa kanya, nakangiti, pero walang bakas ng emosyon sa mata. Magandang umaga po, bati ni Rico.
Hindi sumagot ang babae. Tumingin lang ito sa araw at doon niya nakita. Sa bahay ni Tata Goryo, "Tata?" tanong ni Rico, "Paano mo nalaman ang tungkol kay Itay? Sabi mo may koneksyon kami sa isang uri ng kadiliman. Pero totoo ba talaga to? Hindi ba haka-haka lang?" Nagtagal bago sumagot si Tata Goryo. Kumuha muna siya ng tubig mula sa tapayan, saka siya naupo. May mga nilalang na nagmula sa liwanag, pero isinumpa dahil pinili nilang mahalin ang tao kaysa sa kapwa nilang nilalang. Ang tatay mo isa sa pinili. Ang dugo mo? Halo? Kaya ka hinahanap ng mga hindi mo nakikita. Yung babae sa simbahan, bulong ni Rico. Wala siyang anino. Tumango si Tata Goryo. Yun ang tagabantay ng balik liwanag. Hindi siya pumapatay. Pero kapag tinawag ka na niya, ibig sabihin, nalaman na ng sombra negra kung sino ka. Gabi ng Bernes, tahimik ang baryo. Pero sa labas ng bakuran ni Rico, may mga kaluskos. Pagtingin niya sa bintana, may 3 babae. Nakayuko, naglalakad pa atras. Hindi naglalakad ng normal. Parang gumagapang ang paa nila sa lupa. Nagtago si Rico. Kinuha ang asarol saka lumabas. "Hoy!" sigaw niya. "Anong ginagawa niyo sa bakuran namin?" Hindi sumagot ang mga babae. Tumigil lang sila sa ilalim ng punong langka. Tumingala ang isa. Mata nitong pula at may maitim na likido na dumadaloy mula sa ilong nito. Lumapit si Rico, hawak ang asarol, pero biglang may humawak sa balikat niya mula sa likuran. Si Tata Goryo. "Wag, hindi sila dito para sa'yo." "Kanino?" "Sanggol!" Kinabukasan, may ulat na naman. Isang sanggol sa kabilang baryo, nawalan ng tinig. Hindi umiyak buong gabi. Nang suriin ng hilot, walang makita sa loob ng bibig. Parang may kinuha, parang may inalis. At sa ilalim ng kama, may nahulog na hibla ng buhok. Mahaba, kulot, matingkad ang pula. Tata ng dilim. Sa isa sa mga pahinang ibinigay ni Tata Goryo, nabasa ni Rico ang linyang isinalin niya gamit ang matandang baybayin. Ang katawan ay katawan, pero ang anino ang tunay na tahanan ng kaluluwa. Kung ito'y mawala, ang laman ay pag-aari ng dilim. Tumayo ang balahibo ni Rico. Kung ganun, may ibang paraan para kunin ng aswang ang katawan, kundi ang patayin? Tanong niya. Hindi na sila pumapatay ngayon, sagot ni Tata Goryo. Mas matalino na sila. Mas mabagal, mas masakit. Gabi na. Katahimikan ang nangingibabaw sa Sitio Madarag, pero sa loob ng bahay ni Rico, hindi siya mapakali. Mula pa nung nakita niya ang 3 babaeng lumilitaw, sa ilalim ng puno ng langka, paulit-ulit na sila sa paningin niya, kahit nakapikit siya, kahit gising, kaya nagpasya siyang bumalik. Bitbit ang gasera, kutsilyong alambre, at isang lumang rosaryo ni Canestor, lumapit siya mag-isa sa punong langka. Sa ilalim ng puno, mahangin. Ang mga dahon ng langka walang tunog pero kumikilos. Parang may humihinga. Tinitigan ni Rico ang lupa. May marka. 3 hugis talampakan, pero ang direksyon pabalik. Parang may naglakad mapaalis sa puno. Hindi papunta. At sa mismong puno, may 3 piraso ng kasuotan na nakasabit sa sanga, puting saya, itim na palda at pulang lambong. Biglang humangin ng malakas. Napundi ang ilaw ng gasera. Naramdaman niya agad. May presensyang hindi tao. Bumaba ang hangin. Tumingin siya sa sanga. Doon niya nakita. Ang 3 babae. Hindi sila bumaba. Hindi sila lumakad. Bumuelo silang parang isdang humiwalay sa dilim. Walang tunog. Walang galaw ng damit. Parang lumutang mula sa likod ng mga sanga. Babaeng matangkad. Babaeng pandak. Babaeng walang mukha. Balot ng itim ang ulo. Pero bakat ang mahaba at manipis na leeg. Balik ang laman, sabi ng matangkad. Nasa dugo mo ang susi, bulong ng pandak. Ilabas mo ang alaala ng katawan. Sabay-sabay na silang nagsalita. Hindi ako ang hinahanap ninyo, sigaw ni Rico. Pero tumawa lang sila. Lumingon ang babaeng walang mukha. Mula sa ulo nito, bumagsak ang isang patak ng itim na likido. Hindi ka ang gusto namin, Isko. Kundi ang inang pinili ng liwanag. Flashback ang ina ni Rico. Marta, ang babaeng pinili ni Canestor kahit alam niyang may lahing dilim ang kanilang magiging anak. At habang buhay siyang nagsindi ng kandila gabi-gabi, nagsuot ng sinamay sa dibdib at nagdasal sa ilalim ng puno ng duhat para lang hindi makuha ang anino ng anak niya. Pero ayon sa mga babae sa langka, wala na siya. Patay na ang liwanag, kukunin na ang katawan. Biglang dumating si Tata Goryo.
May hawak siyang tuyong sanga ng sampalok at pinaghalong dahon ng kamangyan at damong Maria. Sulindang uli, sa ngalan ng liwanag lumayas kayo sa anino ng batang ito. Tumaas ang apoy, kumalat ang abo. Ang tatlong babae, biglang napunit ang balat. Parang pinigang damit sa apoy, sumigaw pero walang boses. Naglaho silang parang alikabok sa hangin. Naiwan sa lupa ang pulang lambong at isang bulong, babalik kami. Kapag wala na ang matanda, kinabukasan, hindi na nakita si Tata Goryo. Pero sa harap ng bahay ni Rico may iniwang sako. Sa loob ang buong aklat na pinaniwala ang nawala kay Canestor. At sa unang pahina, hindi matatapos ang sumpa hanggat hindi mo pinipiling maging alin sa dalawa. Tagapagmana ng liwanag o tagapagligtas ng dilim. Lumipas ang 3 araw mula nang mawala si Tata Goryo. Tahimik ang baryo. Pero sa isang bahay sa dulo ng sitio Madarag, may umiiyak tuwing 2:00 ng madaling araw. Hindi iyak ng sanggol, kundi iyak ng matandang babae. Putol-putol, pasigaw, parang nauubusan ng boses. Walang lumalapit. Kilala siya ng lahat, si Aling Teresa. Hilot ng sitio. Mula pa 1950s, siya ang nagpaanak sa karamihan ng taga rito. Pero may lumang bulong-bulungan, isang sanggol raw ang iniligtas niya noon sa mga aswang at simula noon, hinahabol na siya ng mga ito. Sa loob ng bahay ni Aling Teresa, pumasok si Rico. Matingkad ang amoy ng insenso. Mapuro lang ilaw. May mga lumang anting-anting sa pader. At sa sulok ng sala, naroon si Aling Teresa, nanginginig. May takip ang mata. At basa ng pawis ang likod. Aling Teresa, mahinang tawag ni Rico. Ako si Rico, anak ni Nestor. Biglang humigpit ang hawak ng matanda sa rosaryo. Di mo dapat sinabi yan dito. Naririnig nila ang apelyido mo pati sa hangin. Ang lihim ng nakaraang panak, ikaw ang inanak kong hindi dapat isinilang dito. Bulong ni Aling Teresa. Ha? Bata ka pa nun. Namatay ang nanay mo habang pinapanganak ka. Wala kang iyak. Walang dighay. Akala ng iba patay ka. Pero hindi ka tao nung lumabas ka. Maputla ka. Wala kang anino. Pero bumalik ang anino mo. Makalipas ang 3 oras. Anong ibig sabihin niyon? Tandaan mo, Rico, minsan kinukuha nila ang sanggol habang hindi pa ito nabubuhay ng buo sa lupa. Ginagamit nila ang katawan pero hindi ang kaluluwa. At ikaw, maaring isa sa mga binalikan pero hindi natuloy. Habang nag-uusap sila, may kumatok 3 beses. Walang tao sa labas. Lumapit si Rico sa pinto. Binuksan niya, wala. Pero pagbalik niya sa loob, mawala na si Aling Teresa. Aling Teresa? Walang sagot. Sa ilalim ng silya, may naiwang papel na galing sa lumang reseta. May nakasulat sa tinta. Ang susunod ay hindi makikita sa mata kundi sa anino ng sarili. Sa sumunod na araw, isang tao sa kabilang baryo ang natagpo ang patay. Si Mang Pido, 65 anyos. Hilot din? Hayon sa anak nito. Umiiyak ito buong gabi bago namatay. At huling bulong nito, parating na siya. Yung babaeng walang anino. Gabi. Si Rico mag-isa sa kubo, hawak ang lumang librong iniwan ni Tata Goryo. Binubuklat niya ang mga pahina, hanap ang sagot sa sinapit ni Aling Teresa. Doon niya nakita. Isang lumang guhit ng puno ng langka. May 3 babae sa likod nito. At sa paanan ng puno, ang anino ng isang lalaking may bit-bit na sanggol. May sulat sa ilalim. Kung ang anino mo'y hindi na iyo, kailan ka pa naging ikaw? Lumipas ang 2 gabi. Matapos mawala si Aling Teresa, sa panaginip ni Rico, paulit-ulit niyang nakikita ang imahe ng isang babae. Basang buhok, maputla, puti ang damit, nakatalikod, nakaupo sa ilalim ng puno ng langka. May bitbit na sanggol, pero hindi niya makita ang mukha nito. Isang gabi, napasigaw siya habang natutulog. Ma! Kinabukasan, bumalik si Rico sa bahay ng lola niya, pinagpag niya ang lumang baul na hindi pa nabubuksan mula nang mamatay ang ina niya. Sa ilalim ng mga lumang duster at gamit pambinyag, may isang lumang kahon ng larawan at sa ilalim pa ng mga iyon, may isa pang kahon, mas luma, mas marumi. May sulat sa ibabaw, huwag buksan. Pero binuksan ni Rico. Sa loob ng kahon, isang lumang palaspas na tuyo na't itim na, butil ng luya na tila niluto sa abo. Isang lumang kwaderno, kay Marta de la Cruz, ang nanay ni Rico. Binasa niya ang unang pahina. Sa sinapupunan ko ay may halong liwanag at dilim. Hindi ko siya itinakwil. Pinili kong isilang siya
Kahit alam kong kukunin nila ang kaluluwa ko sa araw ng kanyang ika-7 taon, pero hindi nila nakuha dahil may isang nilalang na tumulong, babaeng walang pangalan. Babaeng hindi humihinga pero nakakapagdasal. Binigyan niya ako ng kapalit. Ako ang kinuha, hindi ang anak ko. Napaluhod si Rico. Ang ina niya nag-alay ng sarili para mailigtas siya at ang babaeng walang pangalan, ang babaeng wala ring anino, hindi pala kalaban. Isa siyang tagapamagitan. Pero bakit pinupuntirya si Rico ngayon? Pinuklat pa niya ang kwaderno. Sa dulo, may nakaipit na larawan. Ang ina niya, nakatayo sa gitna ng gubat may kasamang matandang babae. May mapurol ng ngiti ito at sa likod ng larawan may sulat, "Kung ako'y mawala, hanapin mo ang anino ko sa sapa ng Taglimas." Gabi-gabi mas lumalakas ang bangungot. Sa huling panaginip nakita ni Rico ang kanyang ina. Nakaupo sa isang batong basa habang may umiikot sa kanya na itim na usok. Sa kanyang likod, may mga mata matingkad, pulang-pula, umiikot, tumatawa. At isang tinig ang nagsabi, kung totoo ang anak ng liwanag, bakit nasa amin ang kanyang anino? Nagpasya si Rico. Babalikan niya ang sapa ng Taglimas, ang sapa kung saan huling nakita ang kanyang ina at kung saan raw ginapos ang anino ng isang nilalang na iniligtas sa kapalit ng katawan. Bitbit niya ang mga gamit mula sa kahon, ang luya, palaspas at kwaderno ng ina. At bago siya umalis ng bahay, dumaan siya sa salamin. Wala siyang anino, hating gabi. Habang tahimik ang buong sitio madarag, lumakad si Rico papunta sa pinakaiwasang lugar ng mga matatanda, ang sapa ng Taglimas. Mula bata pa lang siya, naririnig na niya ang babala, "Huwag kang lalapit sa sapa kapag walang buwan, dahil baka hindi na anino mo ang bumalik sa'yo." Pero ngayon, wala siyang magagawa kundi bumalik, dala ang kwaderno, ang kanyang ina at ang anting-anting na iniwan ni Tata Goryo. Sa baybay ng sapa, makulimlim, makapal ang hamog, tila may malansang amoy na hindi galing sa isda, kundi galing sa bulok na dugo. Tumukod si Rico ng palaspas mula sa bulsa, sinindihan niya gamit ang lighter. Biglang umalo ng tubig ng sapa, kahit walang hangin, mula sa gitna ng tubig may lumutang, hindi tao, hindi hayop, hindi rin ganap na multo. Sang babae, basa ang buhok pero hindi gumagalaw. Maputlang puti ang balat, nakatayo sa tubig, nakatingin kay Rico. Ang lihim ng sapa, "Rico," mahinang bulong ng babae, "Inanod dito ang anino mo. Hindi na sa iyo ang katawan mong dala." Anong ibig mong sabihin? Ang katawan mong iyan, inihanda para sa susunod na tagapagdala ng gutom pero hindi natuloy. Dahil ang ina mo'y nanlaban. "Nanay ko." "Nasaan siya?" Lumingon ang babae sa likod ng sapa. Doon sa ilalim ng tubig, siya ang nagsilbing lagusan para maisara ang daan ng mga tulad ko. Lumuluhang katotohanan. Sa ilalim ng tubig, lumitaw ang anyo ng isang babae. Nakapikit, tila natutulog. Ang mukha si Marta, ang ina ni Rico, pero hindi ito bangkay. Hindi rin multo. Nakahawak siya sa mga tanikala na tila pinipigil ang isang mas malaking nilalang sa kailaliman. "Bakit nandyan siya?" tanong ni Rico. "Dahil ang kaluluwa ng pinakamatibay na babae ang kailangan para mapigilan ang gutom ng lahing sinakripisyo ng sarili. Ang alok, pwede kitang palayain, Rico. Pwede mo siyang iligtas. Isa lang ang kapalit." "Anong kapalit?" "Ang anino mo. Ang pagiging ikaw, ang alaala ng pagiging tao." Napahawak si Rico sa kanyang dibdib. Bumilis ang tibok ng puso niya. Tumingin siya sa tubig. Kitang-kita ang mukha ng kanyang ina. Nanginginig, nangingilid ang luha. Tahimik ang paligid. Maliban sa bulong ng babae sa ibabaw ng tubig, kung kaya mong isuko ang pagkatao, mapapawi ang kasalanan ng ina mo. Ang desisyon. Hindi sumagot si Rico. Bagkus binunot niya ang palaspas. Inilubog sa tubig, sabay sigaw, "Ma, patawad. Hindi ko kayang palitan ang kalayaan mo ng pagiging isa sa kanila." Umangat ang tubig. Umikot ang sapa. Umihip ang hangin. Naglaho ang babae sa ibabaw ng tubig at sa mismong gitna ng sapa sumigaw ang boses ng kanyang ina. "Tumakbo ka, Rico." "Hindi na ako ang pinipili nila. Ikaw na." Sa pagtakbo ni Rico pabalik sa gubat, tumingala siya sa langit. Wasmantic hiwas. Wala na ring anino ang buwan, tahimik ang paligid. Pero sa likod niya, may 4 na nilalang na sumusunod. Hindi multo, hindi tao, hindi hayop, aswang. At ang isa sa kanila, mukhang kapareho niya.
Tumigil si Rico sa gitna ng gubat. Sa harap niya, tumambad ang nilalang na kamukha niya. Pareho sila ng anyo, height, buhok, muka. Ngunit isa lang ang totoo. Hindi ka Rico, mahinang sambit ng binata. 5 comedy to pumasese. Ako ang Rico na walang takot, sagot ng doble niyang anino. Ako ang dapat na ginamit ng mga tulad nila, pero ipinaglaban ka ng ina mo. Ngayon ako na ang kukumpleto sa plano. Nagambaan silang dalawa. Pero bago pa man maglaban, narinig nila ang tinig ng isang babae. Kalma, matatag, walang anak, na isinilang sa pag-ibig ang kayang baguhin ng kasamaan. Ang tagapagmana ng dilim ay anak pa rin ng liwanag. Boses iyon ng kanyang ina. Ang huling pagpili, huminto ang anino ni Rico. Napaluhod siya, umiyak. Dahan-dahang naglaho ang balat nito, naging abo, hangin, wala siyang nasaktan, wala siyang inagaw. Sa huling sandali, tinanggap nito na hindi siya ang pinili at mas mabuting wakasan ang pagkalat ng lahi ng kadiliman. Sa pagbalik sa sityo, umaga, buwan ng Nobyembre, tahimik na muli ang sapa ng taglimas. Bumalik si Rico sa bahay. Iniayos niya ang mga gamit ng kanyang ina. Sa huling pahina ng lumang kwaderno, may nakasulat, "Anak, kung darating ang araw na pipiliin mong maging tao, kahit alam mong mas mahina ka, doon ko malalaman na nagtagumpay ako bilang ina." Makaraan ng ilang buwan, si Rico ay nagsimulang magturo ng mga sinaunang kaalaman tungkol sa proteksyon, anting-anting, at paniniwalang Pilipino sa mga kabataan ng Sitio Madarag. Ginawa niyang layunin ang pagbabantay sa mga lumang paniniwala, hindi para matakot ang mga tao, kundi para matutong magpahalaga at mag-ingat. At gabi-gabi, bago siya matulog, laging sinisilip ni Rico ang kanyang anino sa sahig. Nandyan pa rin ito, tahimik, buo, at tunay. Mensahe ng kwento. Hindi mo pipiliin kung kanino ka ipinanganak, pero Sanchez, ikaw ang pipili kung sino ang gusto mong maging. Ansas, ang tunay na laban ay hindi sa pagitan ng liwanag at dilim, kundi sa pagitan ng pagkapakataw at pagsuko sa takot. Sa dulo, hindi mo kailangang maging makapangyarihan para mailigtas ang iba. Kailangan mo lang maging totoo. Maraming salamat po, Sir Frey, sa pagbabahagi ng kwento ko sa inyong YouTube channel. Sana po ay may napulot na aral ang mga nakinig sa mga kababayan kong tagapakinig. Huwag kalimutang magdasal, magtanong sa matatanda, at igalang ang mga paniniwala natin bilang Pilipino. Ako po si Rico. Ito ang totoong kwento ng aking pagkatao.